Praise God. It's Sunday again. It's Be Inspired. Sunday. Okay. Sunday with the Lord. Amen. Yun po yung pong lagi namin naalala sa Sister Emma pagka po Sunday. Yun pong ating Be Inspired. To inspire you with some of our sharing. No? Di ba, Sister Ems? No? Ang ganda nung yung pinala, yung natin, yung prayer mo, Sister Ems, na yung service po natin. Ang tanong ko, the meaning of service. The meaning, ang kahulugan po ng paglilingkod, ang kahulugan po ng pagsaserbisyo. Ano ba ang kahulugan ng paglilingkod? Ano po ba ang meaning ng service? Minsan kasi pag sinabi natin service, ang naalala ko, nung nag-aaral yung mga, wala pang service nun no? Nag-aaral yung mga bata, yung mga anak namin. Meron silang service. Yun yung sasakyan. School bus service. Totoo naman, nagsaserve yun di ba? Nagsaserve yun Pero may makikita tayo na sabi natin is punong lingkod or servant. Yan ang sinasabi. Ito po, malapit na naman eleksyon. Marami na naman pong gustong maging servant. Sana po talaga maging tunay na servant ang sabi po. Iyon na nga po ang sabi po natin. Being called, yung pong being called po natin is really something na makikita po natin kung paano po ang pamantayan natin sa tinawag tayo ng ating Panginoon. Amen. This call is rooted in Jesus' word in Matthew 20 verse 28. Sister Ems? In Matthew chapter 20 verse 28 says, "The Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Oh, praise God. Unahin muna natin, Sister Ems, yung came not to serve, but to serve. Kasi yung isa mas mabigat to give His life as a ransom for many. Ibig sabihin, iaalay mo yung buong buhay mo. So unahin muna natin yung pumunta ako rito para po maglingkod, hindi para ako ang paglingkuran. Sorry, no? Lalo na katulad ko po na speaker, madalas po pagka po kami ay nag-outreach, sa totoo lang, dapat pag sinabi mong outreach, paglilingkod yun dapat may sakripisyo, dapat meron kang pag-aalay ng buhay mo. Kapatid, hindi Kami mga speaker po, bato-bato sa langit, kami mga speaker matauhan. Kami ang pinakamasarap ang upuan, pinakamasarap ang kainan, inaasikaso lahat, everything lahat ibinibigay. Of course, talaga namang ganun talaga ang panauhin. At saka culture na kasi natin yun, Brother Vic, as a Filipino. Okay. Pero siyempre, kung minsan, sana wag tayo abuso. Di ba? Yun ang yun natin. And to give His life as a ransom for many, yun yung pag-aalay po ng buhay. Yung pag-aalay po ng buhay, hindi naman ito yung magpapakamatay ka katulad ng namatay si Kristo para sa atin. No? Hindi naman po yun. Siguro sa akin, kung itatranslate ko yung a ransom for many, yung kakainin mo, of course, kasyang-kasya sa'yo, biglang may nang hingi, biglang mayroong kailangan, ibibigay mo pa. May sacrifice, Brother Vic, na parang kakalimutan mo muna yung sarili mo. Of course, forget yourself. For the sake of others. Jesus set the ultimate example of sacrificial love, my dear brothers and sisters, showing us that true service begins with a heart willing to put others before ourselves. Mauuna muna yung iba bago po tayo. Yun yung tendency kasi kumisan culture, or sabi ni Sister Emma, culture daw po yan, o baka naman po kaugalian, o baka naman po attitude. Minsan dapat ang attitude natin pag na-renew tayo, nagtatransform. No? Hindi yung mas lalong tumitingkad yung masama natin ugali. Yun yung ibig sabihin. Ibig sabihin, mauna yung iba kaysa sa sarili mo. And that is Jesus' sacrificial service. Amen. Siya yung unang nagsakripisyo, pinakita sa atin. Ang pagtitingnan natin ang pattern ng service, ng paglilingkod, sino? Si Brother Vic? Hindi po. Sister Emma? Hindi po. Naku, papalpak. Pag ang pattern nyo, ang tao. Ang pattern po natin, si Jesus. Kaya wala kang pwede ikatwiran Kasi si Jesus mismo yung pinakapamantayan po natin. Amen. Service with love. Service is a powerful expression of God's love. No? Pag po tayo po ay nag-serve
dala natin ang ating Panginoon eh. Kasi sa totoo lang, kung wala ka naman pag-ibig na naranasan sa Diyos, ang hirap naman talaga mag-serve eh. Ano sabi sa Galatians 5 verse 13? In Galatians chapter 5 verse 13 says, Paul encourages us, says, serve one another humbly in love. Humility, kababaan ng loob. Amen. Hindi ito yung love lang eh. Hindi, merong kababaan ng loob. Kasi pag sinabi mong service, kasi kakalimutan mo yung sarili mo eh. So, the humility must take first. Then, makikita mo ang love ng Panginoon magbubunga po sa atin. To serve is to reflect God's heart. To become His hand, His feet. Naalala ko tuloy yung merong, ano yun, Sister M, write-ups eh. Yung putol ang kamay ni Kristo. Oh. Di ba? Yung, hand. bakit daw po putol ang kamay ni Kristo? Ang sabi, bakit putol yung kamay ni Kristo? Ang sabi, nagsalita daw po yung putol na kamay ni Kristo, sabi niya, kasi ikaw ang kamay ko. Ikaw ang ako. Naalala ko yan nung yung dun sa altar natin sa kabila. Di ba may crucifix tayo doon. Tapos, nahulog, something ganon. Naputol. Tapos, yung kasama natin sa bahay, ibinalik din. Na akala niya siguro yun na yun. Hindi kasi siya Katoliko eh. Hindi siya Katoliko. So, nung mapansin ko, sabi ko, hala, putol ang kamay ni Jesus. Asan na siya? Sabi niya, ba't meron bang kamay? Nasabi ko, oo, meron. Yung nawawala niyang kamay ngayon, namamasyal para maglingkod sa iba, maglingkod sa atin. When we serve with love, brothers and sisters, we become a beacon of hope. Alam mo, pag nagsaserve ka sa ibang tao, nahahawa iba eh. Nagkakaroon ng pag-asa yung iba na, especially those who need something, no? Carrying God's light to place of darkness, sorrows, and loneliness, especially the sick people. Amen. Alam niyo po, yung mag-alay ka lang ng panalangin is a service eh. Amen. Sa totoo lang eh. Lalo na kung bumisita ka. Amen. Bumisita ka. Talaga naman pong napakaganda po yung presence lang po natin para pong isang malaking serbisyo na po yun. Amen. Lalo na po kung may ibinigay ka. Di ba, naalala ko yung isang speaker, the well-known speaker na Philippines, na ang dami niyang yung mga tawag dito, mga advocacy na ito yung mga home for the aged, mga kwan. Tapos one time daw, siya daw po ay naglalakad, I think sa malapit sa Quiapo. No, biglang may nadaanan siyang namamalimos. Dati sinasabi niya, sige, pagpe-pray kita. Para daw na-touch siya kasi paano yung prayer na wala ka ibinigay? Kaya ngayon, nag-pray siya kay Lord na, Lord, bigyan mo po ako para makapagbigay ako. No? Bigyan niyo po ako para makapagbigay po ako. I-bless niyo po ako para makapag-bless po ako ng ibang tao. And that is service. Serve with love, forgetting ourselves. And ang isang pinakamaganda po yung set out of our comfort zone. Get out. Step out. Step out. Hindi get out. Pwedeng get out. Step out. Step out. Ibig sabihin, doon sa comfort zone mo, yung sa sarap mo, alam mo, minsan kasi pag nagse-serve ka, minsan gusto mo maganda sasakyan. Hindi ba? Ayaw mo nang may sakripisyo. Maglalakad na malayo. Up. May dala siyang sariling electric fan. Amen. This call to serve often challenge you, me, tayo po, to step out of our comfort zone. To stretch our boundaries. Di ba? Yung lilipat ka ng ibang boundaries. And to see the need of others as a greater than our own. Naalala ko tuloy, minsan nakakatuwa eh. May kailangan kami financially talaga. Meron kaming problema sa financial. No? Pero may natitira naman. May natitira ako na sa GCash, 2,000. Biglang one of our relatives in a place, di ko na po babanggitin, biglang, Brother Vic, ganito. Okay, gano'n. Tapos, biglang sabi niyo, baka naman, pwede mo kami mapaano dyan, ma-bless naman through you. Baka pwede mo ko padala 2,000.
Sabi ko kay Lord, Lord, bakit alam mo Lord na 2,000 talaga? Ang sabi ni Lord sa akin, in my heart, give it. When we lean on to God's strength, brothers and sisters, siya mismo magpipil us sa atin ng love, joy, mag-overflow sa atin yung pag-ibig. Kaya nga, itong bagong natin, yung mandate ng ating Santo Papa, yung Charis, no? Through Charis, the mission of Catholic Charismatic Renewal, reminded us that the service is not about recognition, but brothers and sisters, it's not about reward, but about bringing unity, compassion, and healing to the body of Christ. Amen. Marami po sugatan. Ang pagsiservisyo ko, hindi naman po sa lakas lang. Maraming sugatan ng puso, nagtatampuhan, nagtataniman ng sama ng loob. Yun po ay isang bagay po na magkaroon ng healing ang ating pong katawan ng ating ni Kristo. At ikaw at ako ay katawan ni Kristo. Pwede ba sa sisters? Kaya nga tayo po ay meron po tayong what to call this, hindi naman siguro responsibility ba yan, Sister Ems? Or siguro talaga naman pong kailangan natin gawin. No, need to do something for the greater glory of God. Yung compassion natin, yung unity natin, no, healing, yung pagpapatawaran natin, serbisyo rin po yun. Di ba, sa sisters? As we serve others, we serve God. Pag nag-serve po tayo sa ating kapwa, nag-serve tayo sa ating Panginoon. What you do with the least of your brethren, you do it unto me. Kung ano daw po ang ginawa natin sa ating kapwa, ginawa natin sa ating Panginoon. Let us remember, brothers and sisters, that no act of love is too small when we done it for God. Amen. Whether we serve by listening only to someone in need, no? Help. Kaano lang, minsan may mga kaibigan po tayo na minsan nabubuisit ka na kasi sobrang daming sinasabi. No, brothers and sisters, it's a part of our service to listen, a listening heart, helping the marginalized people, encouraging those who are weary, yung nawawalan ng pag-asa. No, our love in action bring other closer to God, my brothers and sisters. When we embrace this calling, my brothers and sisters, knowing that as we serve Christ Himself. Yun yung sinasabi ng ating Panginoon sa Scripture na Matthew 25:40, I came to serve, not to be served. But diba, brothers and sisters, ang pagsisilbi po ay, sa totoo lang po, ito po ay isang pagnanasa. Start. When the Lord called us, say yes. Minsan kasi, kaya mahirapan tayo mag-serve, Sister Ems, yung iniisip natin, yung, hindi ko kaya yan. Paano yan? Kami po, nung magsilbi po sa Panginoon, wala po kaming alam. Unti-unti po, pinakita ng Panginoon, ito yan, ito. God will guide us, my dear brothers and sisters. Amen. Siya mismo, pag nagsabi ka ng yes, my dear brothers and sisters, ito, yung paborito ko, availability. Minsan, niintindi mo, ability. No? Pero, wala ka naman time. May ability ka nga, ala ka naman time. Ang lami mong abilidad, ang galing-galing mo, ang dunong-dunong mo. Pero wala kang time. Paano ka ma-avail ni Lord? Amen. Wala. Kung may time ka, si Lord ang bahalang magbigay ng ability. Amen. God can avail you because you have time to serve. My brothers and sisters. Now you become availability. Let us pray, brothers and sisters. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you for the privilege to serve in your name, the name Jesus Christ. Empower us to go forth with heart full of love and compassion. Yes. Like you, Lord God. Help us to see its opportunity to serve as a chance to bring your kingdom closer, Lord God. May our hands, voices, be instrument of your peace, healing, and love. Give us courage, patience, and spirit of humility, that all we do may lead others to your kingdom. Yes. In Jesus' mighty name, with the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen.